Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan at update ho tayo rito ho kay Digong na hanggang ngayon ho nandiyan pa ho, nakapiit, nakakulong pa rin ho sa ICC. Diyan ho sa The Hague, Netherlands. At pag-usapan ho natin yung ginagawang pagtatakwil, pagtataboy ni Digong dito ho kay Harry Roque dahil paka-elomero. Kaya yata nai-stress, kaya yata butot balat ito si Digong nai-stress dito kay Harry Roque. Nangingialam. Ito ho, nagsalita na ho itong si big time attorney Kaufman. Big time talaga. Big time yan. Isipin mo, manalo-matalo ang kaso. Paldo-paldo pa rin si Kaufman. Di ba, Kaufman? Tatawa pa nga ako rito sa abogadong to. Parang hindi na yata kaya yung kaso. Parang ang goal niya, makakausap niya raw si PBBM at hilingin si Digong, pauwiin daw ng maaga muna. Parang bumabatay na kay Pangulong Bongbong. Parang ang nangyayari kasi rito, mga kababayan, parang ang goal nila si Digong mapauwi muna sa Pilipinas habang nililitis. Ayaw pumayag ng ICC. Kailangan sa ibang bansa. Muna siya manirahan. Wala namang gustong kumupkup sa kanya, umampon. Dahil nung presidente nga ito, kung sino-sinong presidente, prime minister ang pinagmumura. Sa Pilipinas, ayaw siya payagan ng ICC kasi ma-impluensya raw siya, baka maapektuhan. Maging delikado yung pamilya ng war on drugs, extrajudicial killing. So, ayaw sa Pilipinas. Ito nagsalita ko si Atty. Kaufman na kung saan, ito pala si Digong, gusto ng pauwiin si Harry Roque at wag nang makialam daw sa kaso niya. Kung natatandaan niyo mga kababayan, ito si Harry Roque gumawa ho ng video na kung saan, unang-una, diba, sabi niya wala raw siyang magagawa kung ayaw daw siyang maging abogado ng kaso ni Digong. Ayaw daw ni BP Sara. Ayaw din daw ni Digong. Wala raw siyang magagawa. Tingin ko, tataka nga ako rito kay Harry Roque, di ba? Bago na kulong diyan si Digong sa ICC, diyan sa The Hague, Netherlands. Hindi malaman kung nasang bansa ito nagtatago. Tatago to Nung napunta diyan si Digong, biglang sumulpot diyan. Parang gusto niya pa yata maging legal counsel. Parang gusto niyang gamitin itong kaso ni Digong dyan sa ICC para magtagal siya dyan at matakasan niya yung kaso niya rito. Pakinggan niyo itong balitang ito mga kababayan. At dito sa sinabi ni Atty. Kaufman. Nakakagulo lang daw si Atty. Harry Roque sa diskarte ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayon mismo yan sa abogado ni Digong. Welta naman ni Roque, hindi siya nakikialam. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. According daw kay Harry Roque, hindi raw siya nangingialam. Sige nga, tingnan natin kung hindi siya nangingialam. Pakinggan natin. Attorney Nicholas Kaufman versus Attorney Harry Roque. Sa Facebook post mula sa page na Alvin and Tourism, ibinahagi ang written interview niya kay Kaufman na siyang lead counsel sa ICC ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo mainit daw ang ulo niya kay Roque. Ayon kay Kaufman, sobrang panggugulo ng dating tagapagsalita ni Digong. Kesyo sinubukan pa rin itong idemanda ang Dutch government para makalabas si Duterte gamit ang isang crazy scheme na halos ikapahamak pa rin ng buong defense team. Nang malaman pa rin ng Dutch lawyer na pugante si Roque, pinutol na nito ang contact sa dating presidential spokesperson. Dagdag pa ni Kaufman, walang may gusto kay Roque. Hindi raw interesado sa kanya si Duterte o kahit sino sa kampo nito. Wag na raw makialam. Kita mo. Kaya itong kaso ni Digong at itong ginagawa ng mga parali-rali nila dyan sa labas, lalong naapektuhan si Digong. Lalong naapektuhan, kaya yung mga request nila para sa ikakabuti muna ni Digong habang nililitis ang kaso, hindi mapagbigyan-bigyan kita mo si Digong, paano pagbibigyan? Isipin mo, bago pa inaresto sa airport yan, bago aresto sa Villamor Air Base, na galing Hong Kong yan, nangampanya kasama PDP. Di ba, pinagmumura niya ang ICC. Yung mga nakaraan pa, babarilin, sisipain, bubugbugin, minumura, tingin niyo ba hindi nakakarating sa ICC yan?
Tapos itong mga parali-rally nila, kung ano-ano mga sinasabi nila sa ICC, pati yung isang FB account or social media platform ng isang judges doon. Hukom doon sa ICC, sa loob, pinuputak din ng mga DD shit. Nag-delete tuloy ng account or hinaid muna. Ay, di napapasama kay Digong. Siyempre, ibubuntong nila kay Digong yan. Buti kung kabisado yung mga ugali niyan, ibalahin niyang mga yan. Hindi naman mga Pilipino yan. Yung parali-rally nyo pa dyan. Sa harap nila ng ICC building. No, napapasama rin kay Digong yan. Yung mga sinasabi ni Roque na kinidnap daw si Digong. Isipin mo, siyempre, di ba, pag ang isang tao kinidnap, saan dinadala, di ba, sa mastermind? Ibig sabihin, kinidnap si Digong, ang mastermind, ICC, ganon. Kung iintindihin yung sinasabi mo, kasi kinidnap O saan dadalhin? Di ba ganon, kahit sa pelikula, pag kinidnap ang isang tao, dadalhin niya sa mga hideout. Dadalhin sa mastermind, ganito, ganyan. Yung sabihin, ang hideout, yung ICC building. At yung mga judges, sila ang mastermind, ganon. Tanga-tanga ka talaga magbigay ng pahayag Kakasama mo kay Maharlika, nabobo ka ng abogado ka. Saka wala na sa itsura, sa akmo ang pagiging abogado, international lawyer ka pa dyan, sasayaw-sayaw ka dyan, titiktok-tiktok ka dyan, para kang tanga. Pinababa mo na yung sarili mo, no? Parang tinanggap mo na rin, no? No, naintindihan mo yung ibig sabihin, Harry Roque? Parang tinanggap mo na, no? Tanggap mo na. Play natin. Kialam si Roque sa kaso ni Duterte at bumalik na siya sa Pilipinas para ayusin ang sarili niya mga gusto. Pero syempre, palaban si Roque. Dinipensahan niya ang sarili. Wala raw katotohanan na sinasabing nakikialam siya sa kaso ni Duterte. Wala rin daw siyang mga pahayag na nakakadiskaril sa diskarte ng Duterte team. Hindi naman talaga totoo na ako'y nakihimasok. I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahin talagang rule of ethics huwag maghihimasok sa kaso ng iba. Inamin din ni Roque na ginusto niya rin maging miyembro ng legal team ni Duterte, pero hindi na nga ito natuloy dahil sa personal niyang issue. Pag sinabi po kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niyang makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. No? At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Lahat daw ng ginagawa niya ay para lang sa pagmamahal niya sa dating Pangulo. Sabi niya, hindi ito crazy scheme kundi sincere na legal remedy. Ang gusto lang daw niya bilang isang foot soldier ng mga Duterte ay ang makabalik ng buhay si Digong sa Pilipinas. Samantala, tinutulan ng Office of Public Counsel for Victims ng... Harry Roque, ano ba kasi ginagawa mo dyan? Hinihiling ba ng Duterte family na kung ano-ano sabihin mo dyan? Isipin mo yung unang ginawa mong video, ayaw ka nila maging abogado. Kahit international lawyer ka pa. Doon lang, nag-usap-usap na yung pamilya na ibig sabihin, meron din silang tingin sa'yo na sila lang ang nakakaalam. Kasi kung buong tiwala ng pamilya Duterte sa'yo, at naniniwala sila talagang magaling kang lawyer, international lawyer pa, kung kukunin. Hindi ka kinuha Ibig sabihin, may naglalaro rin sa utak nila. Nakuha mo ko ibig sabihin? At sabi niya, hindi raw siya nangingialam sa kasong ito. Pakinggan nga natin yung unang video niya bago lumabas itong awayan nila ni Attorney Big Time Kaufman. Hindi nga, tingnan natin ito. Kung di ba nangingialam ito, pakinggan natin. Ito yung dati niyang video mga nakarang linggo. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon. Bagamat tao rin po, no, dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Pasensya na po, tao lang po. Yan po. Narinig niyo? Nagbibigay siya ng suhestyon. Wala naman siyang magagawa kung yung mga binibigay niyang suhestyon ayaw siyang pakinggan. Sino pa ba yun? Kanino niya ina-address yun? Di sa pamilya Duterte. Nagbibigay siya ng suhestyon about dito sa kaso ni Digong at di siya pinakikinggan. Di ba pangingialam yun? Kinakailangan ba magbigay ka ng mga documents? Black and white na mga papel na para masabi, nangingialam ka. Naturalmente, hindi ka makakapagbigay ng mga documents, black and white na papel, para masabi nangingialam ka kasi hindi mo hawak ang kaso
Kaya wala kang maibibigay ng mga documents. So saan paraan mo maibibigay ang pagiging pakikialamero mo sa kasong ito? E di manggagaling sa bunganga mo na sinasabi mo nagbibigay ka ng sosyon, tanga. Ha? Nagbibigay ka ng sosyon, di ka nangingialam? Ano ka ba? Anong klase itong mga ito? Naturing ng mga abogado, mga hindi alam yung mga katwiran nila. Nagbibigay ka ng sosyon. Hindi ka nila kapamilya. Hindi pangingialam? Ha? Tapos pag hindi inintindi, hindi pinainggan yung mungkahi mo, ikaw pa ang galit, sama pa loob mo, inutusan ka ba nila? Hindi ka nakakinuwang lawyer Hindi ka nakakinuwang abogado, kahit international lawyer ka pa. So ano ibig sabihin? Doon pa lang, lawyer ka, di ba? Doon pa lang, bakit hindi ka pinagkatiwalaan? Ibig sabihin, may mga bagay na sila lang din nakakaalam ng pamilya, ba't di ka nila kinuha? Meron din naglalaro sa utak nila. Ganun lang kasimple yun. Ha? Ang problema kasi sa'yo, porkit pinakikita mo sa social media, mainstream media, na mahal mo si Digong, pinoprotektahan mo siya ganito, ganyan. Akala mo, ang gusto mo, yung buong tiwala ng pamilya Duterte, magtiwala sa'yo. Ganun ba gusto mo? Baka nakakalimutan mo, politiko ka rin. Dati kang congressman, mambabatas. Alam mo ng mga politiko, pag ganun-ganon din. At unayan, may video na kung saan, noong 2016, meron kang isang press con, ewan ko lang kung napanood nyo na kung saan, sinasabi mo sa mga reporter na huwag nyong iboto itong si Digong, itong murderer na ito. Na pinakikilala niya ang sarili niyang murderer, mamamatay tao. May ganun kang video Tapos ngayon, nandiyan ka, himudpwet ka. Na kung tutuusin, ikaw mismo nagsabi mamamatay murderer itong si Digong. Huwag niyong iboto. Pakisabi sa inyong relatives, neighbors and family, di ba? Sinabi mo yun Ano? Hindi pala pangingialam to. Pakinggan nga natin yung hindi yung pangingialam. Tuloy natin. Yan po ang aking damdamin, no? At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas at kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Parang tanga. Nanlalasyon pa ng utak. Labanan daw ang Pangulong Bong. Ang kaso mo hindi versus Marcos family, tanga. Tingnan mo, ang problema kasi rito sa mga to, although may talino, although lawyer, ayaw nila ipaliwanag yung tamang paliwanag para maintindihan talaga ng taong bayan. Hindi nila pwede gawin yun Kasi parang minalina nila yung sarili nila. Kaya yung kahit matalino sila, lawyer sila, mamali nila yung explanation nila para malaso nila ang utak ng taong bayan. So, tulad yung sinasabi niya na meron daw tayong hukom, meron daw tayong Korte Suprema. Bakit si Digong dyan nililitis? Sa ICC, meron tayong korte rito. May hukom tayo rito. Kung di raw dito lilitisin, sarado na raw ang Korte Suprema dahil inutil daw. Wala daw tayong tiwala sa Korte Suprema. Kung iisipin mo, kung di ka nag-iisip, magandang pakinggan yung sinasabi niya, oo nga, meron tayong hukom. Bakit dito, hindi na lang dito litisin yung crimes against humanity? Hindi naman kasi dito kinasuhan si Digong. Ang nagsampaho ng kaso niyan, si Trillanes sa ICC Court. Sa Dahig, Netherlands, panahon ng Digong administration. Hindi siya rito nag-file ng kaso kasi bakit siya magpa-file ng panahon na yon ng kaso kay Digong, si dating Senador Antonio Trillanes, na kung saan, nung panahon na yon, hawak niya lahat ng ahensya. Tingin nyo, gugulong ang kaso? So, doon siya nagkaso sa ICC Court. Sa Dahig, Netherlands, na kung saan, nung sinampa niya yung kaso, sakop pa tayo, may ugnayan pa tayo sa ICC. Pinuto lang naman ni Digong yan noong 2019, na kung saan nakapagsampa na si Trillanes noong 2017. So, ibig sabihin, pinutol ni Digong ang ugnayan natin sa ICC para sa sarili niyang benefits. Para sa sarili niyang kapakanan. Hindi umalis ang Pilipinas sa ICC, tinanggal ni Digong. Tinanggal niya kasi nagsampa na ng kaso. So, ibig sabihin, nung pinutol niya ang ugnayan natin sa ICC, gumugulong na ang kaso na isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes. At may nangyayaring AJK or War on Drugs. Kaya doon nakakulong, doon sinampa yung kaso, doon lumabas yung warrant, naturalmente, doon siya ikukulong. Ganoon lang kasimple. Kaya siya nanda doon.
Kaso ang problema din naman nila, pwede ipaliwanag yung ganito kalinaw, mga kababayan. Hindi nila pwede ipaliwanag yung ganito. Parang dinibang na nila yung sarili nila. Parang sinupalpal na nila yung sarili nila. Kaya yung mga paliwanag niyang mga yan, puro hanggang ganyan lang, hindi ganun kaliwanag. Putol. O yung ganyan, yung sinasabi mo, hindi ka nangingialam, Roque. Yung ganitong pagbibigay ng solusyon sa kaso, hindi ba pangingialam? Pangingialam yan eh. Hindi ka nga lang nagbibigay ng mga black and white documents para sa kaso kasi, ba't ka magbibigay? Di ka nga attorney. So, ang pangingialam mo, manggagaling sa bunganga mo. Ha? Kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye po.